One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naloloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay ngayong araw ng Sunday. So happy Sunday sa inyo lahat. God bless you all. So may chika ako sa inyo, kahapon nakita ko doon si Mr. Toyota, nagkasalubong kami. Siyempre, nagkamustahan, nakahawak na naman siya sa kamay ko kasi lagi yun nakikipag-shake hands sa akin. And then, sabi niya sa akin, hindi na natuloy yung inuman natin. Sabi ko, oo nga eh. Paano naman kasi rainy season? Sabi niya, naiintindihan ko. Pero alam mo, mas masarap daw uminom ng malamig ang panahon. Sabi ko, para daw pampainit ng katawan. Sabi ko, o sige. Tapos sabi niya sa akin, free time daw ba ako mamaya? Pwede daw ba kaming magkita doon sa poolside mamaya mga 7 p.m. Sabi ko, anong gagawin natin doon? Sabi niya, wala, chika lang tayo, kwentuhan. Sabi niya, ganon. Sabi ko naman, sige, bababa ako mamaya. Kaya mamaya, may appointment ako sa kanya at makikipagtsikahan ako ng bonggang-bongga. At kung kaya kong kumuha ng picture o kaya kong mag-video kami for greetings, gagawin ko yon. So, yon! Kaya, excited din ako. Charot! So, shout out sa lahat ng laging nakatutok dito sa Mama Sam Vlog, sa Mama Sam lover dyan. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal. And then, of course, na-appreciate ko talaga ang lahat ng suporta na ginagawa ninyo sa akin. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya shout out po sa inyong lahat at kay Christine Ann Perez na lagi din nakatutok dito. Araw-araw, lagi na nagmamaganda. Charot! So yan, so eto na nga, syempre marami akong chika na hinanda sa inyo ng bonggang-bongga na talaga naman, magtataas ang kilay ninyo at talaga naman ang mga chika natin ngayon ay mag-iinit ang ulo ninyo. Kaya guys, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, sabing ganon, Mama Sam, Miss Universe sa El Salvador, magsisimula na this coming November 3. And then, Miss Earth naman, ang kanilang coronation night ay gagawin sa December 22 sa Vietnam. Ano ang ine-expect mo sa dalawang pageant na to? Maganda yan. Siyempre, nag-expect ako ng more pasabog sa mga kandidata natin. I hope yung mga kandidata natin ay well-prepared talaga sila. Alam mo, sa totoo lang, yung mga candidates naman na pupunta sa international pageant, guys, nagpe-prepared yan. Meron silang hinahanda. Pero kasi, yung hinahanda nila, yun na yung ipinapakita nila doon sa sa competition nila. Ngayon, yung hinanda nila ay aalamin natin doon kung ito ba ay talagang ugma or ito ba ay talagang makakapag kumbaga makakapagbardagulan doon sa mga kalaban nila. Especially si Michelle D. Kasi syempre si Michelle D, Miss Universe yung lalabanan niya. Mataas ang expectation ng mga tao sa kanya kasi lalo na El Tukuyo tayo noong nakaraang taon. And then, syempre, yung mga sinasabi niya sa social media, yun yung aabangan natin na kung paano niya lalabanan yung malalakas na kandidata dito. But wish all the best syempre kay Michelle D na sana mauwi niya ang ikalimang corona sa ating bansa. And then, of course, ganun din, syempre, si Liana. So, syempre, nag-e-expect tayo ng more kasi lalo na magaling si Liana. So, marami nagsasabi na siya ang makakapag-uwi ng corona ngayon taon na to. So, katulad ni Michelle D, mataas din yung expectation natin sa kanya. Kaya, sana umariba sila ng bonggang-bongga doon sa international pageant. And then, of course, yung production na papakita ng Miss Universe, yun din ang isa sa mga inaabangan natin dito kung gaano ba kabongga, kung ito ba yung mga activity nila ay pasok ba sa banga, at ganun din ang Miss Earth. Lalo na ngayon, ang Miss Earth, meron silang 114
114 candidates. So napakadami. So tingnan natin kung ano yung mga pasabog na gagawin ng Miss Earth ngayong taon na to na magaganap dyan sa Vietnam. O, di ba? Kaya I'm so excited. Excited ako sa dalawang pageant na to. At eto nga, mag-start na ang Miss Universe at Miss Earth sa November, ano yata sila mga katapusan ng November ang pagpupuntahan ng yung mga kandidata. Kaya, fight lang at laban Pilipinas. So yon, so excited ba kayo? Kasi ako sobrang excited na ako. And then para sa sumunod na chika, pagkatapos natin ma-El Tocuyo dito sa Miss Grand International ng bonggang-bongga na hindi pa natin alam kung ano ba talaga yung eksaktong dahilan. Maraming nagsasabi na sana daw i-appoint na lang daw itong si Herlyn Budol para sa Miss Grand 2024. Yan na naman. Kasi daw sa sobrang dami ng followers ni Herlyn dito sa TikTok na umaabot ng 8.8 million, and then dito naman sa Facebook ay meron siyang 5.8 million, and then 678k naman ang followers niya dito sa Instagram. So tingin mo Mama Sam, pag sa Herlyn Budol kaya ay mananalo na sa Miss Grand? Depende yon kung paano nila suportahan yung mga supporters ni Herlyn. Ayun, number 1 yon. Kasi syempre, alam naman natin ang tema ng pageant na yon na nakakaloka ay kailangan talaga malakas sa voting system yung isang babae na lumalaban. Plus, nandoon din syempre yung performance level na hinahanda niya. So, alam naman natin si Herlyn Budol, magaling sa ganyan. Pasabog naman yan. And then yung pasarela niya ay talaga namang umi-eksena din. And then plus, ando doon na kailangan ang kandidata din kasi ay walang attitude, yung hindi sila dapat nakikitaan ng butas na kahit ano, para alam mo yun, pag dumating sila sa international pageant ay kabog. So ako, para sa akin sa Herlyn, kung kompleto siya at willing siya, why not? Ang tanong, ipapadala ba siya ng Pilipinas? 'Di ba? Kasi si Arnold dapat alam niya rin kung kung paano pipili talaga ng kandidata na para dyan sa Miss Grand. Alam naman natin ang Miss Grand, hindi kumbaga parang kailangan dyan bardagulan yung mga kandidata. Tayo na nga nagsabi na ang pageant na to ay chipipay, di ba? So, bakit tayo mag-expect at magpapadala ng isang eleganteng kandidata kung ang alam natin ay chipipay yung ano? So, ako para sa akin, hindi ko naman sinasabi si Herlyn ay chipipay ha. So, ang akin siguro, pahinga na muna. Pahinga na muna tayo dyan para makapag-relax tayo. Maraming pageant na padating. So, doon na muna tayong tumutok. So, tignan natin sa isang taon kung ano at sino ang kung ano ang magiging desisyon ng Miss Grand Philippines, kung paano sila magpapadala ng kandidata dyan. So for now, I think wag na muna yan, saka na lang. So yon. So sa mga nagme-mention sa akin na kung pwede ba si Herlyn Budol, pwede si Herlyn, pero syempre dapat prepared talaga siya. So para hindi nasasayang, alam mo yon, yung kailangan talagang 100% yung preparasyon na gagawin. Kasi hindi enough yung lumalaban lang tayo, hindi enough yung kumakabog lang. Kailangan kasi talaga yung preparasyon niya talaga, yung kaya makipagpukpukan. And then suggestion ko lang din, siguro yung mga kandidata natin, better na kung magpapadala tayo dyan sa Miss Grand, dumaan sila sa mga reigning queen na ng Miss Grand, katulad ni Samantha Bernardo. Magaling sa pasarela, magaling sa, alam niya kung paano ipiprepare yung kandidata. I think yung organization kailangan kumontak doon kay Samantha, and then hi-hire nila si Samantha para mabigyan ng magandang training ang kandidata natin. So yon. So kasi sila nakakaalam kung ano yung merong eksena doon at alam nila kung paano yung kilite ni Mr. Nawat. So dapat sila din yung sila yung mag-training. Si Nicole Cordobes, di ba? So sila dapat, ayun yung akin. So yon. And then para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, syempre katatapos lang ng Miss International at susunod na nga ang Miss Globe. Tingin mo, Ana Valencia, handa na ba sa laban? I think sa
nagkaroon na siya ng send-off and then siguro naman nakapag-prepared na siya para sa kanyang competition. Isang malaking sabak ang gagawin niya dito sa Miss Globe. So, sandwich win ang kinukuha natin sa Miss Globe at nag-expect din tayo sa pageant na yan na kakabog din ng bonggang-bongga ang pambato natin dahil maganda. So, medyo nakakatakot kasi pag sobrang ganda yung kandidata tapos nasasayang, di ba? So, medyo parang nakakakaba. So, katulad din to ng laban nung nakaraang taon na si Chelsea Fernandez na nag-expect din tayong manalo kasi talaga si Chelsea naman, nakita naman natin yung performance pero ang ending ay nasayang, di ba? Kumbaga parang hanggang semifinals lang siya at hindi na siya pumasok sa top 5. I hope si Ana Valencia ay tumungtong hanggang sa dulo ng competition. Marami din nag-judge noon sa sa Miss Globe na cooking show, di ba? So, tayo siguro doon lang tayo, kalmado lang dapat ang eksena natin sa mga pageant na to kasi hindi natin alam kung ano ba ang status nila pagdating doon sa international pageant. Hindi natin alam at hindi natin nakikita yon kung ano ba yung mga ginagawa nila na nakikita ng organization at nagiging demerit sa kanila para makatungtong sa semifinals or sa top 5. So, ang akin, siguro mas maganda ay mag-prepare ng todo ang kandidata and then maging authentic doon sa competition. Kasi yun yung importante. Then, let's see, tingnan natin. Ako, sabi ko nga, maganda itong si Ana Valencia. At sana, kahit man lang pumasok siya sa top 5 para runners-up, katulad ni Nicole Bermeo, or pwede din makakuha ng corona kung kaya niya. Diba? So, yon. Basta ako wish all the best. And then, of course, nandoon yung suporta natin kay Ana Valencia dito sa competition ng Miss Globe 2023. So, laban yan, Pilipinas. And then, para naman sa sumunod na chika, Antonia Porcil nagpasabog na. So, yan. So, anong masasabi ko daw doon? Actually, oo nga, una, ang daming maleta. Mukhang madaming mga pasabog itong si Antonia Porcil. Actually, yung maleta kasi doon, minsan walang laman yun. Charot. Oo, totoo, wala siyang laman. Yung pa-picture lang. Tapos meron talaga siyang bagahe na dadalhin doon sa Miss Universe. Pampainit, pampaandar para mapag-usapan ng gusto. Kasi nung last year, or saka yung kay Angeli Ann Scott Kemes, nung last year, yung yung kay Ann din, ang daming maleta nilang dinala doon sa Miss Universe, nakahilera ng gano'n. So, parang feeling ko, display lang siya. Display, tapos tatayo doon. Tapos yung nag-check-in na sila, yung mga maletang yun, nilagay na, tinabi na. Tapos meron talaga siyang bagahing dalandala. Kaya sabi ko nga, props lang pala siya. So, yung ganun kadami, huwag kayong masyadong magugulat. Kasi hindi naman minsan totoo na ganun talaga kadami yung dala ng kandidata. Meron talaga silang specific na dala-dala. Imaginein mo, pupunta ka doon sa abroad, dalawa lang kayo. So, paano mo madadala yung ganyang kadaming maleta? So, common sense na lang, di ba? So, ang akin, papaingay nila yan para mas mapag-usapan. So, ngayon, nandoon na siya sa Miami at namamayagpag na ang beauty niya doon. So, nakita naman natin na hindi siya nagpahinga. Magandang halimbawa yon kasi parang nakikita ng organization kung pagod pa. Pero kasi yung itsura ngayon ni Antonia, parang ngarag, parang kailangan niya siguro ng take a rest kahit mga 2 araw, tapos saka siya umarangkada kasi parang nakikita ko na sobrang pagod din siya. And then, I hope na makaarangkada siya ng bonggang-bongga sa Miss Universe. At yun yung aabangan natin dito kay Antonia. Ang nakikita ko lang kay Antonia, kapag tinitignan mo siya, parang may something worry o bothering sa kanyang mukha, no? Sa kanyang mga mata. Parang hindi mo makita na talagang yung happiness. Ang nakikita mo sa kanya, parang meron siyang iniisip na takot, ganon. Ewan ko kung napapansin niyo yun Ayun yung napapansin ko kay Antonia ngayon. Parang lagi siyang may worry sa kanyang mga mata. Pero I hope na sana makaarangkada siya ng bonggang-bongga sa Miss Universe. And let's see, malalaman natin yan sa competition kung siya nga ba ang bagong tatanghaling Miss Universe. So, wish all the best kay Antonia. And then, ito na nga, syempre, paalis na rin ang ating pambato na si Michelle Marquez D. So, isa pa rin to na parang nakikita ko din nangangarag-ngarag
bumarag din yung itsura. So, kailangan magpahinga din paminsan-minsan. Lalo na kung ganyan paalis na sila. Kasi ang daming mga appointment, punta dito, punta doon, ganap dito, ganap doon. Yung styling niya nung kanyang send-off ay masasabi ko naman na talaga naman ang bongga. So, gusto ko yung ayos, gusto ko yung eksena. So, maganda si Michelle D doon at ang ganda ng makeup niya. Pero yesterday, yung nagpunta sila kay kay Miss O, hindi ko gusto yung makeup niya. Hindi ko gusto yung ayos ng hairstyle niya. Yung may paganito na parang hindi na set up ng maayos. So, sana maiwasan yun ni Michelle D pagdating sa Miss Universe. Yung mga ganong set up, kailangan laging plakado yung ayos niya. Laging dapat prepared maayos yung buhok niya. Saka parang feeling ko lalong umigsi yung buhok niya. Parang feeling ko mas maganda yung hanggang dito lang talaga. So, let's see, titignan natin kung ano yung mga styling na ipapakita ni Michelle D doon sa Miss Universe. Dapat si Michelle D sa Miss Universe medyo mag-ingat lang siya sa kanyang mga ayos ng buhok, sa kanyang mga makeup. Kasi minsan, nakikita mo sa kanya na parang hindi lumalabas yung aura sa mga ganong styling. So, dapat maging careful siya dyan. Kasi, naalala ko noon yung lumaban siya sa Miss Universe noong 2022. Ayun, di ba kinulot niya yung hair niya tapos parang hindi bumagay sa kanya. So, mas maganda kung pagdating dito sa El Salvador, kung straight niya na lang. So, dapat laging plakado ang styling. Lalo na pag nandoon na siya sa competition ng Miss Universe. Kailangan laging perfect bago lumabas. Kasi ito, yung kay Miss O, yung interview niya, parang hindi ko gusto yung ayos ng buhok. Parang natatakpan kasi yung mukha niya at hindi nakikita yung kanyang magandang aura. Pero syempre, naniniwala pa rin ako kay Michelle D na aarangkada to sa Miss Universe ng bonggang-bongga. So yun! So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga tinatalakay natin ngayon? So, dapat ba natin ipadala si Herlyn Budol sa Miss Grand International dahil alam natin na marami siyang followers at tingin nyo aariba ba siya doon? Kaya niya bang manalo ng Miss Grand title? So, ano guys ang tingin ninyo dyan? And then, of course, kay Antonio Forcil, sa mga paandar ni Antonio Forcil dito sa Miss Universe, ano ang nakikita ninyo? So, kay Michelle D, ready na ba kayo para sa kanyang eksena sa darating na Miss Universe? Ano ba nakikita ninyo na dapat pang gawin ni Michelle D dito sa competition? At ano masasabi nyo sa kanyang mga hairstyle? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel. And, i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas, basta lagi lang tayo manalig sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow! Thank you guys!